lalo na doon sa mga community o yung lugar na kung saan ay talagang sabihin natin, hindi naman po sa pag-ano, ako'y taga-Tondo po nakikita yung lugar ko sa Tondo noon, talagang walang pakilaman, nakita na yung anak ko, hubad-hubad nasa lera, walang pakialam sa mga anak. Okay po, hanggang lumaki yung bata, ayun, malaki na yung bata. Yun nga lang po, pok-pok, yung lumaki. Kakalong ko. So, hindi po nagabayan. Yun yung tinatawag nating mga uninvolved na magulang. So, nakita niyo po, bahala po tayo, analyze po natin sa ating mga sarili anong uri ng magulang ang ating ginagamit na pagpapalaki sa aking mga anak. So, nakita natin yung sarili natin, tanungin naman natin po, ano naman ang mga dapat kong ituro o ituturo sa aking mga anak? Ano ang dapat ko ituro? Dapat ba ngayon pa lang turuan ko na yung anak ko, oh anak, halika, gusto ko kang maging artista. Turuan ko na sumayaw, kumanta, agad-agad para makuha natin yung attentions. Maraming hahanga sa iyo. Yung ba ang motibo mo? Yung ba ang motibo mo? Ang isang mabuting magulang po, unang-unang dapat tinuturo niya ay ang pundasyon kung paano magiging sentro ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Deuteronomio 6:6 hanggang 7. Ang mga salita ito ay aking inuutos sa inyo na araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Dito po sa Deuteronomio na to, malinaw na ipinapahayag na ang mga magulang ang pangunahing tagapagturo ng pananampalataya sa ating mga anak. Tandaan po natin ito. Sa ating magulang nagsisimula kung paano at kung ano ang nais nating mangyari sa ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak. Ngunit ang nakakalungkot po, ano ang ituturo mo sa anak mo kung ikaw na matanda ay kulang sa iyong ituturo? Dapat may puhunan tayong mga matatanda kung ano yung ituturo natin na maganda para sa atin. Kasi hindi po responsibilidad ng simbahan lang ito. Hindi rin po ito responsibilidad ng mga eskwelahan. Ang tahanan po ang unang paaralan ng karakter ng ating mga anak. Sa tahanan po nagsisimula. Kaya ko ang tahanan po natin ay kulang sa espiritu gumagabay sa ating pamilya. Tayo po ay hindi makakapagturo dahil wala pong tanim ang ating mga puso at isipan. Sa dami po talaga ng mga social issues, ako nakakatuwa dahil talagang napakaganda ng teknolohiya po. Pero kung ang bata ay laging nagbabasa o gumagamit ng teknolohiya at hindi namomonitor o nagka-guide ng kanilang mga anak, ay marami pong epekto ito sa kanilang murang kaisipan. At sila po ay namumod o tinatawag nating nalilihis sa tamang purpose ng tinatawag natin ng advanced technology. Ako'y natutuwa po kasi nung ako'y nanood ng balita one time, yung Ash Wednesday, yung araw po na naggaganon, ay bahagi ng kanilang objectives daw sa Katoliko ay kung saan ay magkaroon ng
message na magkaroon daw ng pagninilay-nilay ang kabataan sa pagbabawas ng paggamit ng mga cellphone. Ako yung may natuwa sa ganong mensahe dahil binigyan nilang diin na maraming kabataan natin ngayon ay talagang nahook na dahil po sa kalayaan gumamit ito. The use of prohibited drugs, alcohols. Pag patak ng dilim, makikita mo na, dami na yung mga nagbubukas ng bar. Ang masakit, ang mga customers, kabataan. High school, college. Ang alam ng magulang ay nasa eskwelahan o kung saan man lang o kung ano man. Pero ang nakakalungkot, sila'y laman ng mga ganitong mga lugar na pinagmumulan ng iba't ibang mga kasalanan. Early pregnancy, isa yan sa ating mga problema ngayon. 14, 15, nagkakaroon ng issue, at pag hindi tinanggap, abortions, premarital sex. Ito pa po ang masakit sa ngayon, dumadami, lalo. Ang tinatawag natin gender or identity issue, na kung saan ay pinaglalaban pa po ng mga LGBTQ, RSTUVWXYZ. Pinagdagan ko na, kasi hanggang ano lang po yun. Sim-6. Alam naman po, sa turuan natin, ay ito ay lubos na hindi pinakatigan ng ating paninimpalataya dahil sa maling katuruan. Marami pa po dyan yung mga tinatawag natin mga physical and mental issue na kinakarap ng ilang mga kabataan. So, paano po natin sila matutulungan bilang mga magulang? Paano po natin sila kahit sa ating maliit na kaparaanan ay mahatak natin ang ating kabataan sa tamang turo? Let's be a good role model. Sa Titus 2, 7 hanggang 8 ay sinasabi po, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Ito po ay pakiusap para sa ating mga mas matanda. At sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Ito po ito. Paano ka makakapagturo kung nakikita na ang iyong ginagawa ay mali? Pangungusap na magaling na di makakatulan upang sila na nasa kabilang panig o yung ating mga tinuturuan ay mahiya nang walang anumang masabing masama tungkol sa nagtuturo. Ang papel ng magulang ay ang pagiging halimbawa sa kagandahan ng karakter ng ating Panginoong sa Kristo. Ang bata po ay natututo hindi doon sa tinatalakan mo palagi, minumura o sinasabihan mo palagi. Kung ano po ang nakikita nila sa matanda, yun po ang mas higit na sinusunod nila. Napakalaki po ng impluwensya ng kilos at gawa ng bawat isa sa atin. Sinasabi nga po parang action is enough than words. Ako, mas iman ako po. Sabihan ako ng nanay ko, araw-araw, oras-oras, yung araw-araw na mali ko, talagang maiirita ako. Talagang, kumbaga, ano ba yan, music na yan sa aking pandinig? Anong gagawin ng bata? Lalayo na lang po. Very unpleasing sa kanilang pandinig. Kaya kung nais mga anak mo ay maging matapat, dapat ikaw na magulang, maging matapat. Kung gusto mo siya maging matyaga, masipag, ikaw na magulang, ay pakita mo ay yung katyagaan
at ang iyong kasipagan.